So, good morning, Kuya Jomar. Good morning po, Kalingap din. So, kamusta ka na? Okay lang din naman. Goods lang. So, Kuya Jomar, gusto lang kitang ma-interview para mas makilala ka ng mga viewers at supporters ng Kalingap at syempre okay. sa mga nagtatanong about sa'yo. Okay. Diba? Ang daming Ito na yung part 2, di ba? Part 2 na to actually ng ating interview, pero syempre, mas dumadami ngayon ng sumusuport at nakakakilala sa'yo. Okay po. Kaya, interview ulit. Okay lang? Okay lang, walang problema. Okay, so pakilala ka naman, Kuya Jomar. Ayun po. Hello po mga Kalingap, ako po si Kuya Jomar Vlog. Yan po yung pangalan ng aking YouTube channel. Yes po. So, Ilan taon ka na, Kuya Jomar? ilang taon? 30 years old na po ako mga Kalingap. Wow, hindi halata kay Kuya Jomar. Kaya napagkakamalang may baby face kasi, kaya akala nila mga 20s pa lang si Kuya Jomar. Bola pa ang Kalingap dahil. So Kuya Jomar, ikaw ba ay single or in a relationship? Single po tayo ngayon po. Yun o, maraming matutuwa niyan sa mga nagkakakrush po kay Kuya Jomar. Nako. Siya po ay single. So, kamusta ang YouTube, Jomar? Kamusta ang iyong channel? Okay naman po, tumataas naman po kahit papano. Di naman po masyad mabilis pero okay lang. At least kahit punti-punti at pumataas. So yun po, okay naman po. Hindi ka naman ba naiinip na mabagal ang pag-angat ng iyong YouTube channel? Hindi naman, kasi nasa proseso tayo niyan. Tsaka kagandahan nga is napunta ako dito sa Kalingap. Medyo kahit papano is madali din kahit papano pag taas po ng subscribers. Tama, kasi kung solo vlogger ka lang, parang napakahirap maabot na kahit siguro 10,000 subscribers. Kahit nga 1,000 bro, ibutin ka ng ilang buwan. So yun. So advantage na din at swerte na rin na isa tayo sa mga Kalingap. Oo naman. Okay. And kumusta naman ang mga ang mga content mo, ang views mo, kamusta naman? Views ko okay lang din naman. Bihira lang po tayo makapag-charity vlog kasi yun nga po, nasa budget pa, hindi pa po kalakihan pa yung ating channel, pero kahit pa paano po nakapag-charity vlog din po. At the same time, random po, very random. Meron po tayong nagkaroon tayo ng behind the scene, minsan personal vlog, and konting interview, tapos ano pa ba? Very random po mga Kalingap. Okay. Pero di ba meron ka rin naman na nabalikan ng mga natulungan mo na may mga nag-sponsor din? Meron din. Isa na nga din po yun si Tatay Kaloy. So si Tatay Kaloy po, meron po nagpadala sa kanya na 4,000. Actually yung una 4,000. Tapos bahala nun si Tatay Kaloy. Pero nung pagbalik natin, pangatlong bisita natin ulit, di natin inaasahan po na kahit paano napaayos niya po yung kanyang tinitirahan. Tapos okay na po siya, hindi na po siya tumutulo pag naulan. So si Jomar po ay may pabahay. Medyo. Actually parang nagtayo kasi ng bahay si tatay dun. Nagtayo ng bahay. So parang achievement na din yung para sa natin. Tama, napakalaki. Tapos nabalikan din natin ulit yun kasi yun nga po may nag-sponsor ulit po ng kama. So kulang na lang po, ribbon cutting. Ribbon cutting na lang talaga. Pero yun, siguro next time, looking forward na magkaroon talaga tayo ng pabahay po na galing talaga sa atin na Pero masaya ang feeling na gano'n, no? Kahit sa maliit na paraan lang is malaki ang naibigay mong pagbabago din. Oo, sobrang saya. Lalo na yung makita mo yung reaction ni Tatay Kaloy. Tama. Na hindi lang siya showy. Hindi lang siya showy masyado kasi siguro ganun talaga siya. Pero nagpapasalamat yun sa akin kahit off-cam po. Okay. Sobrang pasalamat niya po. So na ngayon, Jomar, kamusta naman ang buhay mo bilang isang vlogger? May pagbabago ba sa iyong personal life? Personal life, pagbabago, siguro lang din talaga, medyo nababawasan yung time ko sa family ko. Okay. Kasi hindi nga kami masyadong magkasama dito sa diet since nasa Taga-Naga ako at yung family ko nasa Nabua. So yun. Tapos personal, yun, medyo paano ba? So bilang isang vlogger, meron bang mga napansin ka na may mga nakakakilala sa'yo sa iba't ibang lugar na hindi mo alam na kilala ka pala? Dahil sa pagiging Kalingap mo, meron? Konti pa lang din naman. Pero siguro dito lang sa Sa diet. Sa diet, meron na din. Lalo na kung nakakasama ko tayong grupo, yung buong team. So yun po. Ano feeling na may mga nagpapapicture sa'yo? Ano din naman tawag niyan? Kuya Gilo po. Napaka masaya din naman kahit papaano kasi
Yun nga po, dati wala naman ang picture sa akin, pero ngayon, nakikilala ako, alam niyo yung ano ko, tawag sa akin, yung pangalan ko. Na-recognize ka na. Na-recognize pa ako. So, masaya din. Nakakataba ng puso. Nakakataba sa puso. Ayos. Ano naman ang ginagawa mo na nasabi mo nga na masyado kang malayo sa family mo, wala ka ng time sa kanila. So, paano yun sa sarili mo? Paano ba? Ang sinasabi nila sa'yo, hindi naman sila nagtatampo na wala ka ng quality time sa kanila. Hindi naman, kasi naintindihan naman nila. Pero, tawag niyan, every di naman ako nagpapabel. Let's say, after 2 weeks or 3 weeks, na punta naman ako sa kanila. Pero, naintindihan naman nila. Very understanding naman po. Supportive naman? Supportive naman sila. Okay. So, ano ang sabi nila sa'yo pag dumadating ka or bumibisita? Ano yung mga impressions nila sa'yo? Natutuwa, tapos, syempre may mga inandun silang, tawag niyan, ina-advise, yun, tungkol sa paglingap, so kung paano ako makisalamuha, yun. So proud naman sila sa'yo? Proud naman sa tingin ko, di naman nagsasabi, pero feeling ko naman proud naman sila sa akin. Nice, good job. Opo. So ngayon, Jomar, kung bibigyan ka ng pagkakataon na magkaroon din ng isang partner sa Kalingap tulad ng Love Team, okay, tatanggapin mo ba ito? Love Team, actually parang nag-uumpisa na nga siya eh. Nag-uumpisa na? Hindi man natin hiniling, pero tawag niyan, biglang dumating. So, may mga nag-request, may mga nag-demand ng viewers, and fortunately naman, kahit pa paano, tinatangkilik. So, parang papunta na din doon. So, ito ay si Carla. Nga po, tinutukoy natin si Carla po. Tsaka actually, kaya lang naman din na nabubuo or natutuloy ang Love Team dahil din sa viewers, sa mga request nila, sa mga comments nila. Sa request, sa comments. So, doon din nagbe-base po ang team na sila Kalingap Pab. Opo. So ngayon ay sa dami ng mga nagko-comment din na gusto kayo magtuloy, tutuwa sa inyo. So, para sa'yo, gusto mong ituloy ito? Ito naman is kung para sa Kalingap and para sa viewers. Kung ito yung papasaya sa kanila kasi kasi marami akong nababasa po Kalingap dan. Sa tuwing daw na-stress sila or pagod sila sa work, inabang nila ang ng Kalingap, lalo daw yung pag si Carla na, tapos yung ano namin. So napapasaya sila. So, kung ito naman ay magbibigay ng kasiyahan po sa ating mga manonood, bakit naman hindi? Tama. So, para sa bigyan sila ng good vibes. Good vibes lang po, mga Kalingap. Mas lalo na sa mga OFW, di ba? OFW, mga kasi seniors, kasi ito kasing Kalingap Team, iba-iba kasing way ng pagpapabibigay ng ng tulong. Meron din entertainment lang. Lahat na Hindi lahat kasi yung mga Kalingap din nabibigyan natin ng financialing tulong. So at least na lang kahit sa good vibes na lang entertainment, lalo sa mga kababayan natin na sa OFW, yun. Kasi sobrang layo nila sa kanilang pamilya. Tama. So for entertainment po mga Kalingap, ito po ang inano po namin sa inyo. Okay. So, ngayon Kuya Jomar, sa mga nag-request, anong feeling naman na ganun yung impact mo sa kanila? Masaya. Pero at the same time, nakakalungkot kasi hindi kasi lahat open mind sa ganong sitwasyon or ganong idea. Pero ang inisip naman natin yung pangkalahatan. Siguro sa 100%, siguro may 90% naman or 95% na okay. May 5% naman na not so okay. Pero syempre ang natin yung pangkalahatan. Ano ba ang mas gusto ng pangkalahatan? Okay. So ano ba yung tinutukoy mo na merong hindi sang-ayon or hindi sang-ayon, let's say when it comes to Love Team. Ang gusto kasi nila pwede naman magpabahay. Pwede naman magbigay ng tulong ng walang Love Team. Which is hindi nila naintindihan na as a content creator kasi kailangan natin mag-isip kung ano ang tatangkilikin ng mga tao para magbigay views. Yung views na kasi yun po, ma-convert siya into pera. Para sa budget. Sa budget kasi ang dami pong nakaline up po na pabahay po. Tama. So hindi lang po sa pabahay, meron pong tinutulungan na iba't ibang hindi lang po sa pabahay, tapos yun po. Ibang way pa ng pagtulong nila sa pabahay. Okay, so since na-open mo yung about sa mga negative, gusto ko lang din itanong, Kuya Jomar,
yung about sa Init. sa Reynatex kasi meron din akong nabasa Sa Reynatex. na mga, syempre yung iba parang nasaktan daw Oo. about dun sa nilalove team ka, na baka daw, ano ba ang winuworry ng mga fans ni Reyna na mapapabayaan na ba siya? Yun nga po, may nababasa ako na, kasi parang dati kasi alam naman natin na parang naging kuya-kuyahan ako ni Reyna. So yun po, yung pagiging kuya naman po, hindi naman po yun na mawawala. Kasi kayo po mga kalingap, di ba po sa pamilya meron kayong mga kapatid, meron kayong ate, kuya, kahit ano pong mangyayari kuya atin niyo po yan, hindi yan po mawawala. Hindi magbabago. Hindi yan magbabago. Oo. So, if ever man na matuloy talaga at mag-boom ang inyong love team ni Carla, Opo. ang pagiging kuya mo kay na ay hindi mo maisasantabi. Hindi. Parang tulad ni Kalingap Dance, tulad Ian, pag may pagkakataon po na ipa-vlog po sila, yun po ay na ano naman. So hindi po yan hindi po yan na isasantabi. Okay. Kung kailangan, andyan po tayo mga kuya niya. Oo. Kasi mga kanina, kung di nyo lang po naitatanong na si Kuya Jomar nakaraan ay nai-stress. Dahil nga po kasi first time mo yatang, di ba? Kasi parang first time mong mabash or mag-comment tayo ng negative na personally pinipm ka pa. Oo. Tapos, syempre bago ka lang din sa bagong binubuong love team. Bagong binubuong love team. Yun yung naramdaman. Ano ba yung mga natanggap mong message nun? Bakit nag-down ka? Tawag niyan. Hindi naman siya bago pero dumadating na talaga yung point na naapektuhan ka rin kahit alam mong alam natin, ito yung mundo natin so meron talagang basher. Pero ano nga yung tanong mo kung anong mga nasasabi sa akin? Ano yung mga natanggap mo message? Natanggap na bashing or message? Isa na po doon siguro yung ginamit ko lang daw si Reyna, yung ganun. So panakalungkot naman na ganun. Meron din doon nabanggit na dapat daw di na ako tinanggap ng Kalingap. Ganon? Oo, dapat daw wala ako dito. Dapat daw andito ako. Parang ganon. Dahil ano ang mga dahilan na bakit? Actually, hindi naman siya sa Reynatics. Okay. Meron din naman mga ibang lang individual na ayaw lang siguro talaga sa akin. Which is, naintindihan ko rin naman. Iba-iba kasi tayo ng iba-iba tayo ng point of views. Siguro yung niya sa akin, hindi siya okay sa akin. So, wala tayong magagawa doon. Okay, tama. Ang lang natin is respeto yung... Respect na lang din. Respect ang opinion, tapos intindihan na lang natin po mga Kalingap. Tama. So, ikaw, ano ang actions mo sa mga natanggap mong bashing o ano yung gusto mong ipakita sa kanila? Action, paano po ba? Kasi iniintindi ko rin naman. Yung minsan kasi di mo rin kasi alam kung bashing ba yung or constructive criticism. Magkaiba kasi yun. Tama. So, depende sa atin. Kung yung isang comment kasi is para din naman sa for the betterment ng aking sarili, tinitake ko siya as positive. Pero yung isa kasi na mababasa mo is pure bashing talaga, na below the belt na, yung medyo personal yung atake. Yun is, minsan nga, dinidelete ko na lang, niremove ko na lang sa comment. Pero naapektuhan ka personally, parang anong nararamdaman? Parang tinatamad ka na bang maging vlogger? Personally, actually recently po mga Kalingap, naapektuhan din ako kahit papano. Kung mapapansin nyo po, lately, hindi ako nakapag-live, hindi ako nakapag-upload ng ilang days kasi yun nga po is parang po ba, tinatamaan din yung ang mental health mo? Yung mental health, medyo din talaga apektado. So yun po mga Kalingap. Okay, so natanong ko lang naman para din maging aware ang mga nagko-comment sa'yo ng negative. Opo. So ngayon, Kuya Jomar, ano na lang ang maipapangako mo sa kanila? Ano yung maihahatid mo? Opo, hatid na lang natin siguro entertainment and good vibes, and syempre aside dun, syempre kung pwede, kung yun kasi ang ko if ever na dahil dito sa pag-love team or partner man or tandem man sinasabi nila, lumaki yung aking channel, mas madami po tayo matutulungan na ibang tao. Okay. Kasi bukod lang dun sa akin kasi mas makatutulong dito hindi lang sa kay Kalingap Rab, sa buong team Kalingap din to Oo. Yes, tama. Oo. So ngayon doon naman tayo sa sa bright side. So,
gaano ka-excited sa tandem nyo ni Carla? Excited? Siguro 80% pa lang. Okay. Kasi yung 20% kasi may may kasama siyang takot. Ano yung takot? Bakit? Kasi di ko alam kung anong mga mangyayaring di natin alam kung anong mga pwedeng mangyari na pwedeng i-bash tayo or ano. Iniisip mo rin ba yan lagi ang mga passions na sa actions mo na ipapakita? Di iniisip ko, hindi naman masyado, pero ang ano ko lang kasi, parang ang pinakang mindset ko, yung gagawin ko is makapagbigay inspirasyon sa tao. Okay. So, as much as possible, maging ako sa action ko. Parang tawag yan, maging maingat. Kasi gusto natin maging inspirasyon tayo, hindi tayo yung tipong maging role model kung kumbaga. Okay. So, paano mo pinaghahandaan yan, Kuya Jomar? Ngayon, ikaw ay isa na magiging leading man. Ang pagiging KRT Boys mo ba na ikaw ay isang backup ni Edu noon? Nakatulong ba yun? May mga natutunan ka ba doon? Meron din naman kahit paano. Pero di ba natutunan kayo na may eksena? May eksena. Ang natutunan ko din kung Kalingap Tan, dapat lagi kang ready. Yun. Kasi di natin alam, on that scene, bigla kang tatawagin. Dapat mabilis yung isip mo, bagus kang mag-isip ng idea. Kasi kadalasan po mga Kalingap on the spot po yung mga nangyayari. Okay. Paano yun ngayon, Kuya Jomar, na ang dating ikaw ang taga-backup, ngayon ikaw na ang leader. May ikaw na ang merong mga KRT Boys. Parang big part sa ang tawag dyan. Paano po ba? Wala naman. Same pa din. Same lang. Basta masaya ka. Basta masaya lang. Ayun lang inisip ko. Enjoy na lang natin mga Kalingap. As long as makapagbigay tayo ng good vibes sa tao. Okay. So anong may papangako mo sa viewers? Ano yung ibibigay mo expectations sa mga bumoboto ng inyong love team? May papangako? Ayoko kasi ng mga ako, parang ganun. Pero ibibigay na lang natin yung best natin na makapagbigay tayo ng good vibes sa mga manonood. Tapos, ano pa po ba? Yun lang siguro. Hatid lang natin kasiyahan, good vibes. Okay. Sa Raynatics. Sa Raynatics, wala akong problemang dyan. Sa lahat po ng ng Reyna communities, lahat po, iba-ibang grupo kasi yan pero sa community ng Reyna, nagpapasalamat ako kasi sinuportahan nila ako dati. And meron naman nagsusuporta sa akin. Actually, makalingap din, nakakatuwa na kahit ganito na medyo datandim ako kay Carla or ganun, maraming nagbibigay ng suporta. Wow. Maraming nakakaintindi rin naman. So, sobrang salamat ko. Alam mo, Kalingap Dan, yung naman ng Reyna community, yung kabuuan ng Reyna community, ko dyan, wala akong wala akong problema. Minahal ko yan at mahal ko naman yan. At patuloy ko naman sila mamahalin kasi sila yung pinakaunang mga taong nagbigay sa akin ng suporta. Okay. So yun na lang Kalingap. Sa mga hindi po totally open-minded po sa ganitong changes po, naintindihan ko po kayo. Alam ko po meron kayong tawag niyan, mga kanya-kanyang rason, nasaktan kayo, valid po yun, and naintindihan ko po yun. So bro, nai-open ko lang naman sa'yo ang Reyna community. Opo? Dahil alam ko naman malaki ang naging impact mo kay Reyna, kaya ganun kanila kasuporta, kaya siguro yung iba nasaktan din talaga, kaya naging ganun yung reaction. So naman natin, nare-respeto natin yung, para gusto ko lang din malaman or marinig nila yung side mo o yung inyong explanation, kasi siguro iba maraming katanungan kung ano na ba ang mangyayari, di ba? So ayun, sana ay nasagot natin at napaliwanag mo yung mga hinahanap nilang gustong marinig tungkol sa'yo. Opo. Yun naman, very thankful ako and nagpapasalamat ako sa lahat po ng Reyna community. And mahal ko po kayo. Alam niyo po kung sino-sino kayo. So, Joma, meron na lang akong final questions. Yes po. Okay. Kung may magugustuhan ka kay Carla, ano yun? Ito hindi to bilang bilang as a girlfriend. Siguro bilang sa ngayon kaibigan o ano yung gusto mong kaibigan or kapatid ba or gano'n? Basta ganun ko as a whole. Katangian niya. Alam niya kasi yung priority niya. Okay.
So pares kami ng ano alam ko ang priority ko, alam ko ang priority niya. And alam namin sa isa't isa na ang priority namin is yung family namin. Family niya, family ko. So meron na kayong something in common. Something in common. Okay, so ano ang gusto mo sa expression ni Carla? Expression. Ano po ba? Anong klaseng expression? Ano yung nagugusto mo pag nakikita mo siya sa physical niyang itsura? Siguro yung itsura, siyempre aside sa maganda siya, siguro makikita mo sa kanya yung pagiging humble din. Tapos, yun nga, very, very family-oriented siguro. Okay. So, meron bang kilig na nararamdaman si Kuya Jomar pag nakikita si Carla? Or something na excitement? Siguro excitement na lang na, ito yung magka-partner ko. So, titingnan namin kung ano, parang na-excite kami na ano ang pwede naming maibigay sa viewers. Okay. So, yun lang. So, ano pa ang mga pick-up lines mo na ready mong ibigay kay Carla? Pick-up lines yan po ang siguro kailangan yung abangan mga kasi. Saan mo ba nakukunan o natututunan ng yung mga pick-up lines? Saan mo hinuhugot yan? Sa minuhugot? Siguro sa bulsa ko. Sa bulsa ko na walang laman. Okay. Wala, actually mga kaligap, ano na lang din yan. Siguro sa mga biruan. Okay. Sa mga biruan. Tapos, minsan sa mga napapanood, yun lang. Okay, so ito pa. So ito, Jomar, next question. So, sa pagiging girlfriend material or wife material, ano yung tingin mong nandun kay Carla sa kanyang katangian? Paano ba? Siguro ano talaga, yung family-oriented. So yun din yung hinahanap mo talaga? Oo. Kasi mas okay kasi yun Parang, yun yung parang kahit anong mangyari, hindi mo kakalimutan yung pamilya mo, yung pamilya ko, magkakasundo tayo kasi at parang ang resulta kasi nun is hindi niya rin papabayaan yung pamilyang parang pamilyang bubuin. Parang ganun ba? Nagets mo yun? Yes. Kung hindi niya pinabayaan yung pamilya niya, pwedeng hindi rin niya pabayaan yung pamilyang mabubuo natin in the future. Okay. So, parang ganun. Hindi siya about sa kay Carla, pero sa future na if ever man. Katangian na nakikita mo kay Carla din. Kay na may something in common sa gusto natin sa future. So, ikaw Kuya Jomar, kung meron kang ibibigay para kay Carla, ano yun? Ibibigay na, ano po ba? Bagay? Something special para sa'yo na magugustuhan niya. Something special? Bukod sa puto? Bukod sa dinuguan? Bukod sa dinuguan ng puto? Ano ba? Teka, parang napapaisip din yata ako sa ngayon. So sa ngayon, hindi mo pa masyado naisip? Hindi ko pa kasi siguro hindi ko pa siya nakikilala personally. So hindi ko pa totally alam yung ano ba ang mas kailangan niya sa ngayon. So siguro eventually sa mga darating pang araw, mas makikilala natin siya. So baka mapaisip natin ano ba talagang kailangan niya. Okay. Meron ako isang pick-up line na pwede mong magamit kay Carla. Sige nga kayo, Dan. ABS-CBN ka ba? Bakit? Kasi gusto na kita maging kapamilya. Saan mo na yan? Sa puso? Pwede. Ayun, pwede. Approve naman sa mga kalingap. Ayun, so mga kalingap. Kung ginagamit mo yan kay Mela. So mga kalingap, konting interview lang kay Kuya Jomar about sa kanyang nabubuong love team. So next time po sa mga gusto pa po ng part 3 interview about naman sa mga siguro kung anong topic man ang gusto nyo malaman natin kay Kuya Jomar, comment nyo lang po. So ano message mo sa kanila, Jomar? So yun po, maraming salamat po mga kalingap sa lahat ng nagsusuporta. And yun po, good vibes lang po tayo. And always keep supporting me po, Kuya Jomar Vlog po. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking YouTube channel, please click the subscribe button below. Search nyo lang po Kuya Jomar Vlog. Searchable naman na po siya, ang alam ko. Then also po, syempre Kalingap Dan, please support Kalingap Dan. And also sa buong Kalingap team, especially mostly, lalo po kay Kalingap Rap, kay Kuya Val Santos Matubang, at in the vlogs, Jack Tapia Matubang. And yun po, sa lahat ng K-Boys, Kalingap partners. Thank you, bro. Thank you, Kalingap Dan.